Sa sandaling matalo ang Guardian God, lumitaw ang isang system notification na nagsasabing matagumpay niyang natalo ang Guardian God. Bilang gantimpala, nakatanggap si Lin Moyo ng 20 milyong experience points at ang kanyang General Badge ay nakakuha ng isang karagdagang General Star. Sa sandaling makita ni Lin Moyo ang General Star sa mga gantimpala, siya ay lubos na natulala, hindi makapaniwala, napabulalas siya. Nakatanggap talaga ako ng General Star sa pagpatay sa God of Consciousness. Kung pumatay ako ng 12 pang God-level beings, ako ang magiging unang 6-star Divine General na nakita ng lahi ng tao sa daan-daang taon. Noon lamang, sumigaw si Meng Moyo, huwag kang magpabeya. Nandito pa rin ang magkakatulad na hukbo. Pagkarinig ng mga salitang yun, mahina hong sumagot si Lin Moyo, alam ko, guro. Sa sandaling yun, ang napakalaking hukbo ng demonyo at hukbo ng dragon ay mabilis na lumalapit sa mga hangganan ng Shangxia. Sa sandaling makita sila ni Lin Moyo, mabilis niyang ipinatawag ang kanyang Skeleton Army, at walang sinayang na sandali, ipinatawag din ang Skeleton King. Sa sandaling lumitaw ang Skeleton King, agad na inutusan ni Lin Moyo ito na umatake. Gamit ang God-slaying skill nito, ang Skeleton King ay naglunsad ng isang mapangwasak na pagsalakay sa buong battlefield, at bawat atake ay kumawala ng may bilis ng isang dragon warship. Pagkatapos ay inutusan ni Lin Moyo ang kanyang Skeleton Army, humayo kayo at lipulin silang lahat. Sa sandaling matanggap nila ang kanyang utos, ang Skeleton Army ay sumugod patungo sa mga puwersa ng kaaway ng buong bilis at agad na sinimulang patayin ang lahat ng nasa kanilang landas. Sumulong si Lin Moyo kasama ang kanyang Skeleton Army nang hindi bumabagal. Habang pinapanood siyang humawak ng buong hukbo ng kaaway ng mag-isa, hindi napigilan ni Meng na isipin, ang batang yon, si Moyo, ay lumaki na bilang isang Guardian War God na may kakayahang protektahan ang buong Shangxia Empire. Sa gitna mismo ng labanan, inactivate ng Skeleton King ang Elemental Riot, isang napakalaking alon ng mapanirang enerhiya ang kumawala ng diretso patungo sa mga warship ng kaaway, at sa sandaling bumagsak ito sa kanila, hindi mabilang na mga warship ang sumabog ng sunod-sunod. Habang pinapanood ang kanilang mga kasama na namamatay ng sunod-sunod, ang mga puwersa ng kaaway ay tuluyang nawalan ng lakas ng loob at nagsimulang tumakas ng nagpapanik ng mabilis hanggat maaari. Ang ilang mga halimaw ay sumigaw, tumakbo, ito ay isang halimaw. Habang ang iba ay desperadong sumigaw, bumalik, mabilis. Bumalik, bago pa sila makatakas, agad na inactivate ni Lin Moyo ang Undead Gaze, na naging sanhi ng paglitaw ng isang higanteng tore sa battlefield. Tumingin sa mga tumatakas na halimaw, malamig na sinabi ni Lin Moyo, binigyan ba kita ng pahintulot na tumakbo? Ang tore ay dahan-daang bumukas at isang higanteng mata ang lumitaw mula sa loob bago inactivate ang soul flame sa bawat demonyo at dragon na naroroon sa battlefield. Sa sandaling tumama ang soul flame sa kanila, ang mga masakit na hiyaw ay umalingaw-ngaw sa buong battlefield, bawat halimaw ay namimilipit sa hindi matiis na sakit bago namatay ng sunod-sunod, habang hindi mabilang na mga bangkay ang mabilis na naipon sa lahat ng dako. Sa ngayon, ang battlefield ay natatakpan na ng hindi mabilang na mga bangkay. Dahan-daang itinaas ni Lin Moyo ang kanyang kamay at inactivate ang corpse explosion, sinasabing, matagal na panahon na mula noong huli kong gamitin ang galaw na ito. Sa sandaling inactivate ang kasanayan, ang mga pagsabog ay pumutok sa buong battlefield, ganap na kaguluhan ang kumalat sa bawat direksyon, at ang natitirang mga dragon at demonyo ay nilamon ng sunod-sunod na pagsabog bago tuluyang nalipol. Matapos ang mga pagsabog, ang buong battlefield ay natahimik. Ang dagat ay natatakpan ng walang iba kundi ang nasusunog at nawasak na mga bangkay na lumulutang sa lahat ng dako. Noon lamang, ilang mga Demon King ang sumugod patungo sa battlefield nang hindi kapani-pani walang bilis. Tumigil sila ng diretso sa harap ni Lin Moyo, tiningnan siya, at sinabi, ikaw pala sa lahat ng oras na ito, Lin Moyo. Sa sandaling makilala ng isa sa mga Demon King si Lin Moyo, ang kanyang mukha ay namuhi sa galit. Agad siyang naglabas ng isang malakas na lightning-type attack at sumigaw, mahusay, sa wakas ay natagpuan ko na ang pagkakataon na patayin ka. Sa sandaling marating ng atake si Lin Moyo, hinarang niya ito ng madali nang walang kahit isang sugat. Nang makita yon, ang Demon King ay tumitig ng lubos na hindi makapaniwala at sinabi, ano, sa pagkakataong ito, ang aking tunay na katawan ay narito, ako ay isang Supreme Level 94 na nilalang, at hinarang mo ang aking atake. Sa sandaling yon, isa pang Demon King ang sumugod kay Lin Moyo upang atakihin.
Gayunpaman, biglang hamarang si Meng sa harap nila at mahinahong sinabi, si Mouyu ay abala. Huwag ninyo siyang gambalain. Samantala, si Lin Mouyu ay nakikipaglaban sa Dark Demon King, ang siyang unang umatake sa kanya. Ang kanilang mga atake ay nagbanggaan ng sunod-sunod, yumanig ang battlefield sa bawat pagbangga. Habang pinapanood ang kanyang mga atake na nabigo ng paulit-ulit, ang Dark Demon King ay naging galit na galit, sa pamamagitan ng nagngangalit ng ngipin, sumigaw siya, "Peste, hindi ba't ang batang ito ay dapat na isang mage? Bakit siya napakalakas sa malapitang labanan, tulad ng isang human berserker?" Pagkarinig ng mga salitang yon, mahinahong sumagot si Lin Mouyu, "Nakapaglaro na ako sa iyo ng sapat. Ngayon ay oras na upang ipadala ka sa iyong paglalakbay." Habang nagsasalita siya, tinipon ni Lin Mouyu ang kapangyarihan ng lahat ng kanyang mga skeleton. Direktang tumingin sa Dark Demon King, malamig niyang sinabi, "Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang tawagin ang iyong sarili na isang supreme existence?" Sa sandaling lumabas ang mga salitang yun sa kanyang bibig, inactivate ni Lin Mouyu ang God Slaying, isang nakakatakot na hagupit ang kumawala patungo sa Dark Demon King nang hindi ka panipani walang bilis. Sa sandaling makita ng Dark Demon King ang atake, napuno ng takot ang kanyang mga mata. Sa pagkabigla, naisip niya, hindi ito maganda, bakit nararamdaman ko ang presensya ng kamatayan? Sinusubukang tumakas, ang Dark Demon King ay agad na umatras at lumipad sa hangin. Kasabay nito, ipinatawag niya ang isang itim na kristal sa kanyang kamay at agad itong inactivate. Gayunpaman, bago pa man tuluyang maganap ang teleportation, ang hagupit ni Lin Mouyu ay dumaan na sa ibabang kalahati ng kanyang katawan, na malinis na hinati ito. Samantala, si Meng ay abala sa paghuli sa iba pang mga Demon King at paglipol sa kanila ng sunod-sunod. Ang mga nahuling demonyo ay sumigaw sa takot habang ang isa ay sumigaw, "Panginoong Dark Demon King, iligtas mo kami." Ang isa pang demonyo ay humiyaw, "Ayokong mamatay," habang ang isang ikatlo ay sumigaw sa desperasyon, "Mga sinumpang tao." Sa sandaling yun, bahagya na nakatakas ang Dark Demon King sa pamamagitan ng paggamit ng itim na teleportation crystal. Tumakas siya ng buong bilis bago pa siya matapos ni Lin Mouyu. Habang pinapanood siyang tumakas, sinabi ni Lin Mouyu nang may pagkadismaya, "Mabilis tumakbo ang taong yon. Kahit na yon ay hindi sapat upang patayin siya." Noon lamang, isang gintong liwanag ang bumaba mula sa kalangitan at binalot si Lin Mouyu. Ang kanyang antas ay agad na tumaas, at matapos suriin ang kanyang katayuan, sinabi niya, "Matapos ang labanan sa Abyss at ang labanang kanina lang, sa wakas ay nakarating na ako sa level 77. Maganda sana kung mangyari pa ang mga labanang tulad nito ng ilang beses pa." Pagkarinig nito, ngumiti si Meng nang walang magawa at sinabi, "Ikaw talaga, naging adik ka na ba sa pagpatay ng mga dragon at demonyo?" Matapos marinig ang mga salita ni Meng, sumagot si Lin Mouyu, "Guru, ang pagpatay sa kanila ay responsibilidad ng bawat human professional." Noon lamang, may signal na dumating sa communication device ni Meng. Ito ay si Bai na mabilis na nagulat ng sitwasyon sa kanyang panig. Matapos marinig ang ulat ni Bai, parehong natulala sina Meng at Lin Mouyu. Nagulat na tanong ni Meng, "Anong sinasabi mo? Ang hukbo sa Eternal Great Wall ay umatras. Ano ang nangyari?"